The unwavering spirit. Lessons in resilience from the lives of the saints. Mula po sa Hebrews 11:35-38. Gusto kong basahin mula sa Pinoy version. May mga babae na may mga kamag-anak na namatay na, pero nabuhay ulit. May mga umayaw na palayain sila kasi mas pinili nilang mamatay sa torture para buhayin ulit sila sa mas magandang buhay. May iba namang pinagtawanan at nilatigo. Meron ding kinaden at kinulong. Pinagbabato sila, nilagari at pinatay gamit ang espada. Nagpagala-gala silang suot ang mga balat ng tupa o kambing. Naging pulubi sila, inapi at pinahirapan. Hindi deserve ng mundo ang mga mabubuting tao ito. Sila na nagpagala-gala sa mga desert at sa mga bundok, tumira sa mga kuweba at mga hukay sa ilalim ng lupa. Mula po sa Pinoy Bible. Good morning, friends! Wednesday na naman po at ako po ang inyong devotion leader, si Pastor Joey. Nasa second week na po tayo ng ating pagbubulay patungkol sa tema natin sa pagdiriwang ng ating 126th Church Anniversary. Ang tema po natin sa taong ito ay From Generation to Generation, A Legacy of Faith, Resilience, and Revival. Halika kapatid, ating tuloy ang ating pagbubulay na nakasentro sa temang ito. Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In that process of growing, I can learn to care. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. For when those trials come, my human nature shouts the things to do, and God's soft prompting can be easily ignored. I thank you, Lord. With each trial I feel inside that you're there to help lead and guide me away from wrong. 'Cause you promise, Lord, that with every testing, that your way of escaping is easier to bear. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. For when those trials come, my human nature shouts the things to do, and God's soft prompting
can be easily ignored. I thank you, Lord, for the victory that growing brings in surrender of everything. Life is so worthwhile, and I thank you, Lord, that when everything's put in place, out in front I can see your face, and it's there you belong. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. For when those trials come, my human nature shouts the things to do, and God's soft prompting can be easily ignored. Napakagandang mensahe ng awit, di po ba? Mga kapatid, ngayon tayo ay magmumuni-muni sa isang napakagandang tema, the unwavering spirit, lessons in resilience from the lives of the saints. Sa pamamagitan ng Hebrews 11:35-38, makikita natin ang mga kwento ng mga banal na nagpakita ng katatagan sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap. Ang kanilang mga buhay ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag sa ating pananampalataya. Sa verses 35-36, makikita natin ang pagsubok at pagtitiis ng mga banal. Sa mga talatang ito, binanggit ang mga taong nakaranas ng matinding pagsubok at pag-uusig. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng mga himala, samantalang ay iba naman ay nagdusa sa ngalan ng pananampalataya. Tinalakay ang mga nakatanggap ng kabuhayan at mga himala, tulad ng muling pagbuhay ng mga patay. Ipinakita ang mga martir na hindi tumalikod sa kanilang pananampalataya kahit sa harap ng matinding pag-uusig. So, dito sa ating text, makikita natin yung unwavering spirit sa harap ng pagsubok. Makikita natin dito ang katatagan ng pananampalataya. Ang mga banal na ito ay nagpakita ng hindi matitinag na pananampalataya. Sa kabila ng mga pangyayari, sila ay nanatiling tapat sa Diyos. Sa ating mga buhay, may mga pagkakataong tayo rin ay naharap sa mga pagsubok. Tayo ba ay nananatiling matatag o tayo ay bumibitaw? Mga kaibigan, mga kapatid, ating pansinin ang kahalagahan ng pag-asa. Ang mga banal ay nagkaroon ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay hindi nakabase sa kanilang mga sitwasyon, kundi sa katotohanan ng Diyos. Sa Isaiah 40:31, sinasabi na ang mga umaasa sa Panginoon ay muling lalakas. Ang pag-asang ito ay nagbibigay lakas sa atin upang magpatuloy. Ngayon, anong mga aral ng katatagan mula sa mga banal ang ating makikita dito? Una, pagkakaroon ng matibay na pundasyon. Ang mga banal o yung mga saints na binanggit ay naglaan ng oras sa panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sila ay may matibay na pundasyon na hindi madaling gumuho. Tayo rin ay dapat maglaan ng oras upang lumapit sa Diyos sa panalangin at pagninilay. Aral sa pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na katatagan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos kahit na hindi natin naunawahan ang mga pangyayari. Sa Job 13:15, sinasabi ni Job,
Kahit na pumatay siya sa akin, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Ang gantong uri ng pagtitiwala ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Isa pang aral na makukuha natin dito ay ang pagsuporta sa isa't isa. Sa mga panahon ng pagsubok, mahalaga ang pagkakaroon ng komunidad. Ang mga banal ay hindi nag-iisa. Sila ay may mga kasama na sumusuporta sa kanila. Kaya tayo rin ay dapat maging bahagi ng isang komunidad ng pananampalataya, nagdadala ng suporta at pag-asa sa isa't isa. Mga kapatid, ang kwento ng mga banal na binanggit sa ating talata ay kwento rin natin. Ang mga kwento ng mga banal ay hindi natatapos sa kanila. Patuloy itong umuusbong sa ating mga buhay. Tayo ay tinawag na maging mga halimbawa ng pananampalataya sa pagsunod na henerasyon o sa mga susunod na henerasyon. Paano natin may papasa ang ating kwento ng katatagan sa mga susunod na henerasyon? Sa kabila ng mga pagsubok, ang ating buhay ay maaring maging patutuo ng katatagan at pananampalataya. Ano man ang ating pinagdadaanan, maaari tayong maging inspirasyon sa iba. Kung kaya't, mga kapatid, sa harap ng mga pagsubok, tayo'y tinawag na magkaroon ng isang unwavering spirit. Ang mga aral mula sa mga buhay ng mga banal ay nagtuturo sa atin na ang katatagan sa pananampalataya ay hindi lamang para sa mga nakaraang panahon, para din sa atin ngayon. Tayo'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ipinaalala mo sa amin kung gaano naging matatag ang mga banal, ang mga unang nananampalataya. Sa katunayan nga, Panginoon, ilan sa mga binanggit sa ating talata ngayon ay mga kababaihan. Kahit na anumang pahirap, pasakit ang kanilang dinaanan, hindi natinag ang kanilang pananampalataya. They had that unwavering spirit na natili silang tapat sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kaming patatagin. Kahit na anuman ang mangyari sa amin, upang sa ganun ay bumitaw sana kami sa aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Patatagin kami upang sa ganun ay ni minsan di namin bibitawan, di namin tatalikuran ang pananampalatayang tinanggap namin. O Diyos, patatagin kami. Salamat din po sa buhay ng mga anak mong matatatag sa pananampalataya na kasama ko sa devotion na ito ngayon. Gabayan, ingatan, basbasan, pagpalain, pagalingin sa anumang sakit na nararamdaman. I declare in the mighty name of Jesus, strength and healing to you all right now. Receive the strength. Receive your healing. Receive your breakthrough. In the name of Jesus. Amen. Amen. Sa mga nagdiriwang po ng kalakarawan at wedding anniversaries sa araw na ito, happy birthday and happy wedding anniversary. Nawa, pagpalain kayo ng Diyos at ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan at ito nawa ang inyong regalo mula sa Kanya. And friends, if you feel blessed by the Lord through the ministries of Nax MC and you want to share those blessings to the church, to our ministries, and to us, her workers, ito po ang bank account at GCash account ng simbahan. Sabihin lang po ninyo kami kapag nagbigay po kayo at nang ma-acknowledge namin kayo ng mabuti. Maraming salamat po. Muli ako po si Pastor Joey Galinato, ang inyong Wednesday Devotion Leader na nagsasabing, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye.